try nyo nga ipatawag si Diwata. Sabi ko, kapag pumunta to, pag dumating ka sa set, titignan ko yung kakayanan. Eh, nung nakita ko, in fairness sa kanya, Nagsalita na si Coco Martin kung bakit niya kinuha si Diwata bilang cast sa FPJ Batang Quiapo. Maging si Coco Martin ay hanga nga dito sa social media personality na si Diwata. Sa isang panayam sa kanya, naikwento ni Coco at kung paano na rin niya nakumbinsi si Diwata na maging bahagi ng FPJ's Batang Quiapo. Masinsinang pag-uusap muna ang ginawa nila ni Diwata patungkol sa magiging ganap nito sa Batang Quiapo. Regular na ba siya? regular na. Actually, sabi ko, natutuwa ako dun sa tao kasi mabait siya eh. Okay. Alam mo ba nung inano ko siya, nung tinanong ko siya, sabi ko sa kanya noon, gusto mo ba mag-artista? Kasi accidental lang yun eh. Sabi ko kasi may malit na eksena na may kakainan kami, tapos sabi ko, try nyo nga ipatawag si Diwata. Sabi ko, kapag pumunta to, ibig sabihin para sa kanya yung role. Okay. Eh, nagka-creative ako noon, bigla siyang dumating. Kasi, alam ko kasi busy siya eh. And then nung dumating siyang ganun, tinanong ko siya, sabi ko, gusto mo ba mag-artista? Sabi niya, gusto po. Sabi ko ganun, anong artista? Gusto mo lang ba masubukan? O gusto mo talaga maging artista? Kahit ano po. Yun ang sagot niya. Hindi siya nag-ano na. Sabi ko, pasensya ka na. Sabi ko, alam mo naman sa trabaho namin, pag nagsisimula ka, ganito lang muna, ganyan. Wala pang problema. Sabi niya ganun. Pero gusto ko lang po talagang masubukan. At dahil alam ni Coco na si Diwata ay abala sa kanyang mga negosyo, pinag-usapan nila ang magiging shoot nila sa serye. Sabi ko, may commitment yan. Sabi ko gano'n. Kami, nagtitaping kami MWF, ganyan. Sabi niya, kahit ano po, wala pong ano. Kumbaga yung dedication na ano. Kasi syempre nakikita ko sobrang lakas ng negosyo niya. I'm sure busy siya. Ang daming tao niya ng mga nakakausap ngayon. Bagamat kabado umano si Diwata sa unang eksena nila, kinakitaan pa rin ito ni Coco ng kakayanan sa pag-arte. And then after that, sabi ko, sige, sabi ko gano'n. Pag dumating ka sa set, titignan ko yung kakayanan. Eh, nung nakita ko, in fairness sa kanya, sa first scene, kinakabahan. Okay. Pero yung mga sumunod na eksena, nare-relax na, nakikita ko na meron eh, na may husay eh. At ang kinagusto ko sa kanya, kasi siguro dahil galing din sa baba. At bukod dito, hanga umano si Coco sa ugaling pinakikita ni Diwata sa set. Bilib din si Coco sa kung paano nababago ni Diwata, hindi lamang ang sarili niyang buhay, kundi ang buhay ng kanyang mga nabibigyan ng trabaho sa kanyang pamusong parisan. Alam mo yung naiintindihan niya yung trabaho ng lahat. Hindi siya nagpapahintay, sakit ng ulo, hindi. Nandun na siya sa isang tabi, tahimik. Tapos nililibre pa nga kami, pag binibiro namin. Ang bait niya. Okay. Nakakatuwa na ang sarap tulungan kasi nakikita mo yung tao na gusto niyang i-improve yung buhay niya, yung sarili niya. At alam niya yung pwesto niya. Right. Kaya ang sarap tulungan yung mga tao na alam mo may pangarap at gusto mong mangyari sa buhay niya. Ano nang role niya sa Batang? Ngayon kasama na namin siya sa bahay. Part na ng kaibigan na namin siya nila Bubbles. Actually, siya ang kupido namin. Siya nag-bridge sa amin ni Bubbles. Okay. Siya yung nagtutukso sa amin na nakikita niya na alam naman niya na may gusto kami sa isa't isa. Bakit hindi pa namin aminin? Siya yung nagbe-bridge. Right, Kaya right. ang ganda ng role niya. So parang comedy yung role niya. Oo, siya yung pang-polite. Siya yung wisdom namin dalawa. Matatandaang halos ganito rin ang naging pahayag ni Rosmartan Pamulaklakin patungkol kay Diwata, kaya naman mas lalo siyang ginanahang tulungan ito. Sa isa sa mga post na banggit niyang hindi abusado si Diwata, kaya naman hindi katakatakang umaapaw ang biyayang natatanggap nito. Si Deo Balbuena na kilala bilang si Diwata at ang may-ari ng trending at pinipilahang Diwata Paris Overload. Bukod sa abot kaya ang kanyang paninda, ay sulit din ito at nakakabusog ayon sa mga naging customer at bumabalik-balik sa kanyang kainan. Matatandaang nagbigay ng mensahe si Diwata sa kanyang mga bashers na nagsasabi ng hindi kagandahang mga salita tungkol sa kanya at sa kanyang negosyo. Anya, hindi madumi ang pagkain kanyang inihahanda at ang madumi ay ang ugali ng mga bashers na ito. Tinuligsan niya ang kanilang mga saloobin at hinikayat silang linisin ang ugali ng mga ito. Anya, simple lang ang kanyang layunin at ito ay ang magkabangon sa kahirapan. Ano ang reaksyon ninyo dito? Please comment down below. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po.